Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat. At ngayong umaga, tatalakayin na natin ang panghuling lesson o panghuling topic para sa ating unang markahan. At ito, sa panitikan natin, ang pamagat nito ay ang tatlong muka ng kasamaan na isinulat ni Uno. Bali, ito na ang magiging huling panitikan na tatalakayin natin para sa ating first quarter o unang markahan. Okay, pero bago talakayin ang mismong panitikan, mas mainam na kilalanin muna natin kung sino yung author o nagsulat sa kwentong ito. Ang nagsulat sa tatlong mukha ng kasamaan ay walang iba kundi si Uno o si Tang Hin No. Siya ay pinanganak noong May 25, 1907 at namayapa noong February 14, 1995. Itong si Uno ay nagsilbing unang punong ministro o unang prime minister sa kanilang bansa na tinatawag na Burma noon at kilala naman natin ngayon sa tawag na Myanmar. Matapos itong matamo yung kasarilan niya mula sa Britanya. Katulad ng Pilipinas, no, ang Burma o yung Myanmar na tinatawag natin ngayon ay nasakop din ng ibang nation. Kung sa Pilipinas, sinakop tayo ng Espanya noon. Sa Burma naman, o sa tinatawag nating Myanmar ngayon, ay sinakop sila noon ng Britanya. Bago sila tawagin ng Myanmar, sila ay sinasakop ng pamahalaan o gobyerno ng Britain o Britanya. Ngayon, itong si Uno ay isa sa mga tao na nanguna o nakipaglaban para makamit nito yung kalayaan nila. At nung makamtan nila yung kanilang independence o kalayaan mula sa Britanya, dito na tinawag ang Burma bilang Myanmar. Malaki ang ambag ni Uno sa kanilang bansa, kagaya ng mga bayani natin dito sa Pilipinas na nakipaglaban para sa ating independence, ganoon din ang ginawa nitong si Uno. Matapos siya maihalal bilang unang punong ministro, naglingkod si Uno sa kanyang bansa, no? So balikan lang natin, ang tawag dati sa Myanmar ay Burma. Pero nung makamit niya yung kanyang kasarilan o kalayaan, independence, doon na sila nagkaroon ng sarili nilang pagkakakilanlan. Okay? Naglingkod siya sa bansang ito simula 1948 hanggang 1958. Nagpahinga siya ng kaunti, halos 2 taon, pero bumalik ulit siya sa paglilingkod sa kanyang bansa noong taong 1960 hanggang 1992. Makikita natin na sa buong buhay ni Huno, itong author natin sa kwentong ito, ang ginawa niya is nagsilbi siya para sa kanyang bayan bilang isang punong ministro. Marami siyang mga bagay na nakita sa kanilang community. Marami siyang nakita mga bagay sa kanyang lipunan nung siya'y nakaupo doon sa kanyang pwesto. At ito yung nagsilbing inspirasyon niya doon sa pagsulat niya sa kwentong tatalakayin natin. Kasi dito, nakita niya ang tinatawag na tatlong muka ng kasamaan. Ngayon, ang tatlong mukha ng kasamaan ay isang uri ng panitikan na tinatawag nating sanaysay. So itong sanaysay na ito, siguro mas kilala natin siya sa tawag na essay sa Ingles. Ngayon, sa pamamagitan ng paggawa ng sanaysay nitong ni Uno, na pinamagatang tatlong mukha ng kasamaan, ipinakita niya ang kalagayan ng mga tao. Actually, hindi lang sa kanilang bansa, kundi kalagayan ng mga tao sa buong mundo. Ngayon marami tayong mga bagay na makukuha at makikita dito sa isinulat na sanaysay ni Uno na pinamagatang tatlong muka ng kasamaan. At yan yung mga bagay na alamin natin para sa araw na ito. Ayan, magpatuloy na tayo dito. Ano nga ba ang tatlong mukha ng kasamaan na tinutukoy ni Uno? Nandyan ang mga sumusunod. Una ang tinatawag na kasakiman, pangalawa ang tinatawag na galit o puot, at ang pangatlo ang tinatawag na kamangmangan. Ngayon, bakit nga ba nasabi ni Uno na yan ang tatlong mukha ng kasamaan na nakikita mula sa mga tao? Sinasabi din ng Uno na mayroon tayong mga bagay dun sa kanyang sanaysay na hindi may iwasan. Ito ay ang pagtanda, karamdaman, at kamatayan. Bukod sa tatlong mukha ng kasamaan, binanggit din ni Uno ang tatlong bagay na hindi maiiwasan ng mga tao. Yan ay ang pagtanda, karamdaman, at kamatayan. Pero kahit na ganoon, binanggit din ni Uno na tayong mga tao ay mayroong mga katangian na ibinigay sa atin simula sa ating pagkasilang o from birth. At ito ang mga sumusunod. Mayroon ding 5 katangian tao mula sa kanyang pagsilang. Ang magpahalaga ng kanyang kagandahan,
nakikita sa kapaligiran, mapahalagahan ang musika at awitin, mapahalaga sa pagkain kanyang naiibigan, mag-uri ng iba't ibang halimuyak at sa kagandahan ng sining ayon sa kanyang pamantayan. Actually, dito sa binanggit ni Uno na 5 katangian na ito yung mga 5 senses natin. Una, sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, and sense of touch. Yung mga bagay na iyan, yan yung binigay sa atin ng ating Panginoon o binigay sa atin simula sa ating pagkasilang. Ngayon, katulad ng ibang bagay, ang mga pandama o yung mga senses natin ito ay hindi natin mapapanaligan ng habang buhay. Dahil katulad ng panahon, ang mga bagay na ito ay lumilipas. Kagaya ng mga kagaya ng mga five senses natin, no? Meron din mga bagay na nawawala o hindi natin mapapanaligan ng panhabang buhay. At isa na dito ang tinatawag nating mga kayamanang materyal. Sinasabi daw ni Uno na hindi nang tutol ang marami kung sasabihin ang kayamanan ay nawawala sapagkat walang sino mang makapagpapatunay na ang kayamanan ay nadadala ng isang tao sa kanyang libingan. Kaya lamang may iba't ibang pananaw ang mga tao sa materyal na yamang ang kinila habang sila ay nabubuhay. So unawain muna natin, tatlong bagay ang tinatawag na tatlong mukha ng kasamaan. Kasakiman, galit at puot, maging tinatawag na kamangmangan. Nabanggit ni Uno, kasabay nun, mayroon tayong tatlong bagay na hindi may iwasan. Yan ang pagtanda, karamdaman, at kamatayan. At sumunod doon, no? Binanggit ko na mayroon tayong 5 bagay na binigay sa atin. Pero yung 5 senses na yun, yung 5 katangian na iyon, ay hindi natin mapapanalikan kasabay ng panahon. So, ibig sabihin, kagaya ng panahon, ang mga ito ay lumilipas, nawawala. No? Kagaya ng buhay ng tao, yun din yung ating mga yaman. Ngunit, ang tao, natutunan niyang maging gahaman o maging sakit. Ang pagkakahaman ay ang bunga ng kasakiman natin o yung unang muka ng kasamaan. Binanggit dito ni Uno na imbes na gamitin ng tao ang kanyang yaman sa kanyang pangangailangan, ginamit niya ang kayamanan para gumawa ng mga masasamang bagay. At dito nadiskubre ng tao ang unang mukha ng kasamaan na tinatawag nating na tinatawag nating kasakiman. Dahil sa natutong maging sakim ang tao, dahil nakita nila yung unang mukha ng kasamaan, na-experience, naranasan at na-adapt nila na hati sa dalawa ang lipunan. Nahati ito sa dalawa, nagkaroon ng mayaman at nagkaroon ng mahirap. Dahil sa separation na ito, maraming mga bagay ang lumitaw sa ating lipunan. Maraming mga bagay ang naibigay nitong negative effect sa ating lipunan. Unang-una, ang mga mahihirap, no, ay ang mga mayayaman is imbis na tumulong at kumbaga magbigay ng tulong sa mga mahihirap, ginagamit nila yung yaman nila para lalong mas magpayaman. Walang masama sa pagiging successful, walang masama sa pagiging mayaman. Pero sana, huwag itong gamitin para manghamak at the same time magtapak dun sa ibang tao, lalo na dun sa mga maliliit o mga mahihirap. Sumunod, dahil sa pagkakahati ng lipunan natin sa mayaman at mahirap, ang mga mahirap dumidepende sa mga mayaman. At dahil nga sa kahirapan, natuto silang gumawa ng krimen. Unang-una dito ay ang pagnanakaw. Pangalawa ay pagpapatay at ang pinakamahigpit o pinakadelikado o pinakamahirap ay natuto silang magbenta ng kanilang mga katawan. Makikita natin, dahil sa kasakiman, nagbunga ito na napakalaking problema sa lipunan. Hinati niya ang lipunan o yung society natin sa dalawa. Nagkaroon ng mayaman at nagkaroon ng mahirap. Dahil sa mga bagay na iyon, maraming mga negative effect ang naidulot nito. Maraming mga bagay ang naibigay nito sa mayaman dahil gusto nilang lalong magpayaman, gusto nilang angkinin ang mundo, gusto nilang angkinin ang mga lahat ng kayamanan na nakikita nila. At sa mahirap naman, dahil sa kakulangan sa kayamanan, natuto silang gumawa ng krimen. Dahil doon, nadiskubre ng mga tao ang pagkakaroon ng puot sa kanilang puso o yung pangalawang muka ng kasamaan natin. Natuto silang gumawa ng krimen, natuto silang pumatay ng tao, natuto silang magnakaw, natuto silang magbenta ng kanilang katawan. Dahil sa kasakiman, ito ay humantong sa galit o puot. No? Ngayon,
Binanggit ni Uno sa kanya sanaysay itong kwentong ito, ang puno ng paday-tabib. Dati daw, ang mga tao merong puno sa kanilang lugar na kung saan pinagkukunan nila lahat ng kanilang yaman. Lahat ng naisin nila, lahat ng pangangailangan nila, sa puno lang nila kukunin. Hindi na nila kailangan ng kayamanan para bumili ng pangangailangan nila. Pero, nung nadiskubre ng tao ang pagiging sakim, kinuha nila lahat ang bagay doon sa puno kahit hindi nila ito kailangan. Kinuha ng nila ng kinuha ng kinuha ng kinuha hanggang yung puno namatay at nawala na. So imagine natin, di ba? Dahil sa pagiging sakim, yung bagay na nagbibigay sa atin ng blessing, yung bagay na nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan, nawala dahil sa kasakiman ng tao. Mayahalin tulad natin ang puno ng palaytabi dito sa ating kalikasan. No? Ibinigay ang kalikasan sa atin, yung natural resources natin. No? Parang biyaya yan, blessing yan. Pero tayo mga tao, nag-isakit tayo. Inuubos, inagastos, sinisira. At eventually, baka yan ay humantok kagaya ng bunong padaytabi na bigla na lang mawala. Sinasabi na mayroong bagay na hindi may iwasan sa ligid ng sinumang tao. Ito ay pagtanda, karamdaman at kamatayan. Sa madaling salita, kagaya ng panahon, tayong mga tao ay lumilipas. Hindi panghabang buhay ay nandito tayo sa mundo. Darating ang araw na ang mga bagay sa paligid natin ay magbabago, mawawala. Ganon din pagdating sa ating mga tao. Hindi ko kayo tinatakot na tayo ay mawawala pero ito yung bagay na hindi talaga natin may iwasan. Kaya kung ilalaan natin yung buong buhay natin sa pagdiskubre sa mga maling bagay, paggawa ng maling bagay, pagiging sakim, pagiging magalitin, at pagiging mangmang, aba, kailangan na siguro nating matuto at ma-realize yan. Ngayon, dito sa tatlong mukha ng kasamaan, pinakita dahil sa kasakiman, natutong magalit ang mga tao. At the same time, natuto silang maging mangmang. Paano maging mangmang? Dahil hindi nila inalam kung tama ba o mali ang mga bagay na ginagawa nila. Ano ba kasi ibig sabihin ng mangmang? Ang ibig sabihin ng mangmang ay kakulangan sa kaalaman. Ngayon, ano ang solusyon sa tatlong mukha ng kasamaan na ito? Ito ay ang pag-alam sa mga bagay-bagay. Para masolusyonan o para ma-aid ang tatlong mukha ng kasamaan, kailangan natin matutunan ang iba't ibang mga bagay. Huwag lang tayong ma-stuck dun sa mga bagay na alam natin kasi marahil yung mga bagay na yan ay mali. Kailangan alamin natin kung ano ang tama sa mali. At kapag natutunan na natin o nalaman na natin kung ano ang tama, doon natin makikita o doon natin pipiliin kung ano dapat piliin natin gawin. Kung alam mo kung ano ang tama, makikita mo o gagawin mo rin kung ano yung tama. So, sinabi ni Uno na sa panahon ngayon, maraming mahirap na gustong yumaman at maraming mayaman ang gustong makin ang lahat para mamuhay ng walang katapusan. Kung paiiralin ang tatlong kasamaan o ang tatlong mukha ng kasamaan sa buhay ng isang tao, sisirain nito hindi lang yung kanyang sarili, kundi maging ang kanyang paligid o yung mga tao sa kanyang kapaligiran. Kaya mainam na dapat malaman, maunawaan natin ang mensahe ng kwento ito. Hindi may iwasan ng isang tao na naisin niya na maging successful. Pero dapat, huwag tayong maging sakim. Huwag tayong maging greedy. Makontento tayo sa kung ano yung mayroon tayo. Huwag nating pairarin ang galit o puot sa ating isipan o sa ating mga puso. Dahil yung bagay na yan ang sisira sa relasyon natin sa mga tao sa paligid natin. At huwag na huwag tayong magiging mangmang. Kinakailangan na malaman natin kung ano ang tama sa mali. Dahil kung alam mo kung anong tama, pipiliin mo gawin ang tama. Sabi nga nila, lamang ang may alam. Ngayon naman, para sa inyong gawain, kumuha ng isang malinis na papel para masimulan natin ang tanong na ito. Gamit ang isang malinis na papel at kaalaman patungkol sa mensahe na isiparating ng sanaysay na tinalakay na tatlong mukha ng kasamaan, sagutin ang tanong na paano maiwawaksi sa buhay ng tao ang tatlong mukha ng kasamaan? Ang kasakiman, galit, at kamangmangan na sinasabing batas ng sandaigdigan. Ulitin ko, kumuha ng isang malinis na papel, isulat ang tanong na ito
at sagutin base sa inyong sariling pananaw o sariling opinyon. Gusto ko makita dito kung paano niyo masasagutan ang tanong na ito para makita natin kung talagang nakuha ang mensahe ng sanaysay o ng kwentong tatlong mukha ng kasamaan. At dito natatapos ang panitikan o pagtalakay sa panitikan na tinatawag na tatlong mukha ng kasamaan. Ito ang muling panitikan na tatalakayin natin sa unang markahan at magiging bahagi din ng inyong performance at ng inyong quarterly assessment at paparating na quiz. Maraming salamat sa pagkikinig. Stay tuned sa susunod nating topic o sa huling topic natin na pinamagatang pangangatwiran naman. Okay? Keep safe everyone. Maraming salamat at magkita-kita tayo muli sa susunod na mga araw. Maraming salamat.